Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. Nawa po kayo ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon at patuloy na iniingatan at kayo ay pinagpapala. Yan, binabati po natin ang ating po mga kaibigan dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, no? Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, all the way to Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. At syempre po dito sa mga nakikinig sa Mega Manila, no? Binabati namin kayo na isang magandang umaga. Ito po ang mga pangakong di nabibigo sa AWR 89.1 FM. Maririnig po tayo at mapapanood din sa mga Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, pati sa YouTube page o YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Kung meron kayong gustong batiin o humingi ng libreng libro, no, mag-text lamang po sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Makita po yung mga numbers dyan sa ating pong screen. Pero kung nasa radyo po kayo, no, maaari kayong mag-log in sa ating pong Facebook page at YouTube channel. So ngayong umaga, ating pong titingnan at sasagutin ang mga katanungan na sinasabi ng mga tao ngayon, no? Kapani-paniwala ba ang Diyos? No, meron pa rin, no, mga atheist, hindi sila naniniwala sa Diyos. Bakit kaya? At iniisip nila na mas madaling maniwala sa hindi kapani-paniwala. Yan, mga bagay-bagay na hindi natin mapaniwalaan, na wala namang evidence, no? Totoo bang merong Diyos? Yan ang tanong nila. Sabi nila, ang religion daw kailangan ng faith. Pero sa kabilang banda, ang hindi paniniwala sa religion ay kailangan rin naman ng faith. Di ba? Ganon din yun eh. Sa kabila rin ay halimbawa, millions and millions of years, no? Bago mo papaniwalaan yan kung wala kang mga ebidensya, faith pa rin yun. So, meron bang mga ebidensya dito, no? Ang paniniwala sa Diyos, meron po bang ebidensya dito? Sa kabilang banda, ang hindi paniniwala sa Diyos, meron din bang ebidensya? Yan, paano tayo maniniwala sa Diyos? So yan po yung ilan sa mga katanungan na ating pong sasagutin na makikita po natin sa banal na kasulatan. Yan. At ito po ay ating pong titingnan. Yung tanong na, can I believe in God? No, maaari ba akong maniwala sa Diyos? Now, sa mga Christian ay maaari nilang sagutin ito sa magitan ng pagsasabi ng mga teksto mula sa banal na kasulatan. Pero sa mga hindi talaga maniniwala, sa mga atheist nga, ay paano tayo maniniwala sa Diyos? Yan. So Mark 9:23-24, everything is possible for the one who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief, no? Ito po yung nangyari doon sa paghingi ng tatay na yung kanyang anak ay may sakit, no? At sabi niya, naniniwala naman siya pero parang hindi ganun ka 100% yung kanyang paniniwala. Kaya ang kanang pinanalangin ay tulungan siya, no, sa kanyang pananampalataya. Ganyan po ba tayo, no? Dahil ang sabi ng Panginoon ay posible ang lahat ng mga bagay. No? At sinabi niyang naniniwala naman ako, tulungan naman ako kung doon sa mga partil na o bagay sa ating buhay na hindi ako naniniwala. Yan ang sabi nung tatay, nung anak. So, yun din naman pwedeng mangyari sa atin. Maaari na sa ilang banda naniniwala tayo sa ating Panginoon, pero sa kabilang banda ay hindi po tayo naniniwala. Kaya ang kailangan pala, ang panalangin natin ay tulungan tayo doon sa ating hindi paniniwala sa portion ng buhay natin. Marahil ay tinatanong natin sa ating po mga sarili, posible ba talagang maniwala tayo sa Diyos? Ang sagot po ay isang malakas na oo. Hindi lang tinatanggap ng Diyos ang iyong pananampalataya, tinutulungan pa tayo na mahanap ito. So kung wala tayong pananampalataya, ang ating Panginoong Diyos ay tutulong sa atin. Parang ano yan eh, parang isang magulang. Pag sinabi ng anak, tay, hindi ko kayang gawin.
no? Sinabi niya na ikaw ay tumalon. No? Halimbawa, kailangan mong tumalon para makatakas ka sa isang bagay o sa isang mabangis na hayop. No? Pag sinabi ng tatay, tumalon ka. Tay, hindi ko kaya. Kaya mo yan. No? Nandito lang ako, sasaluhin kita. No? Yung mga ganyang bagay, dumadating sa buhay po natin yan. At kung tayo ay hindi man naniniwala sa ating Panginoong Diyos, nandyan siya. Tutulungan tayo. Napakaposible, no? Na magawa natin ang mga bagay-bagay na iniisip natin hindi natin kayang gawin, pero magagawa natin dahil sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang katanungan, can I believe in God? Maaari ba akong maniwala sa Diyos? Ang sagot ay yes. Okay? Which brings us to our acronym. Yes. Y-E-S. Yes. Oo. Maaari tayong maniwala sa Diyos. So ano yung acronym na yon? Y. You are invited to believe. No? Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na maniwala. Okay? Letter E. Evidence of God is all around. Do yung mga katibayan pala na mga ebidensya na merong Diyos ay makikita natin sa ating pong kapaligiran. Nandyan lahat malinaw na ang ating Panginoong Diyos ay totoo at maaari nating paniwalaan. At yung letter S, salvation comes by simple faith. No, ang kaligtasan po ay dumarating sa simpleng pananampalataya. Hindi na kailangan maging complicated. Minsan ganyan na nangyari. Ano ang relationship nyo? Complicated eh. Meron bang, kailangan pa bang maging complicated? Mahal mo ko, mahal ka niya, o saan pang complication doon? Maliban na lang kung papaguluhin natin. No, minsan may mga simpleng bagay na pinapagulo pa natin. Ganon din dito sa pananampalataya. Ang kaligtasan ay dumarating sa atin. Napakasimple. No? Na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Lumpa, napakasimple. Maniwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos. At ganun din. No? Kapag tayo ay gustong maligtas, lumapit lang tayo na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay? So yan yung yes. Yan yung yes. Yan yung sagot doon sa katanungan na, can I believe God? The resounding word is yes. No? So tingnan po natin yung ating pong acronym. Yes. Una yung Y. You are invited to believe. No? Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na maniwala. Siya po ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos, hindi lamang ang malakas o banal o perpekto. Minsan iniisip po natin, no, tayo ay lalapit sa Kanya kung tayo ay malakas na. Tayo ay lalapit sa Kanya kung tayo po ay banal na, no? Or perpekto. Ganyan po ba, halimbawa, kayo ay nagkasakit, at kayo ay pupunta sa... So, minsan ganito yun, no? Minsan ganyan, nararanasan ko rin yan. Eh. Kapag magkakaroon ako ng appointment sa dentista, no? At nakita ko yung aking ngipin ay madumi, no? Madumi. Minsan, ang ginagawa ko, nililinis ko muna yung ngipin ko. Kumukuha ako ng kawad o kung ano bang pwede kong pangkiskis sa ngipin ko. At unti-unti ko nililinis ko muna yung ngipin. Bakit mo kailangan linisin? No? Pupunta ka sa doktor para siya yung maglinis ng ngipin mo. May tawag dyan prophylaxis. No? Magkakaroon ka ng prophylaxis para maglinis. Pero bakit ganun mo? Bakit lilinisin mo pa? Minsan ganyan po ang nangyayari sa atin. No? Lumalapit tayo sa ating Panginoon. Pero bago tayo lumapit, sasabihin, teka, huwag muna akong magagawa ng kasalanan for 1 week. Yan, para paglapit ko sa Panginoon, masabi ko na, Lord, 1 week wala akong kasalanan Hindi po, hindi mo kailangan na ikaw ay maglinis. Lumapit ka sa ating Panginoon just as you are and He will accept
you. Anyway, He died for you. No? At siya ay maglilinis sa iyo, sa iyong mga kasalanan. Hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Kaya napaka-importante na tayo ay taos-pusong lumapit sa ating Panginoon na may pananampalataya dahil siya ang maglilinis sa atin. John 6:37, ang sabi po dito, whoever comes to me, I will never drive away. Huwag po kayong matakot. Si Satanas lang ang nagsasabi sa inyo na huwag ka na lumapit sa Panginoon, hindi ka papatawarin dahil ikaw ay makasalanan. No? Huwag niyo pong paniwalaan yan, yung sinasabi ni Satanas. Don't be guilty. Because with all your guilt, with all your sinfulness, with all what you have done wrongly, no, ilagak nyo sa ating Panginoon, ilapit nyo sa ating Panginoon, hingi nyo ng tawad sa ating Panginoon. At ang sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. No? Kaya nga, napaka-importante, kung lalapit tayo sa ating Panginoon, hindi po niya tayo itatabo. Yan ang sabi sa John 6:37. Sabi pa sa Hebrews 11:6, anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Oh? Kaya nga napaka-importante na kailangan lumapit tayo sa kanila, sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay maniwala sa Kanya at tayo po ay gagantimpalaan. No? Yung mga taong masugid na naghahanap sa Kanya ay makakatanggap ng gantimpala. Huwag po tayong matakot sa ating Panginoon. Matatakot ka ba doon sa taong nagsakripisyo sa iyo, para sa iyo, upang ikaw ay maligtas? No? Kung naramdaman mong mahal ka ng tao na lumalapit sa iyo, ang nagiging sagot mo dito ay pagmamahal din. No? Yan ang ginagawa ng mga bata pag nakita niya na maaari kong pagkatiwalaan tong tao na to. No? Lumalapit sila. Sa umpisa parang hindi. No? Parang hindi ko ba mapagkatiwalaan. No? Pero ang Diyos, no? Siya ang unang lumapit sa atin at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at maaari tayong magtiwala sa Kanya. Sabi po ni Billy Graham, God never shuts the door on anyone who is seeking Him. Hinding-hindi kailanman isinasara ng Panginoong Diyos ang pintuan ng mga tao na lumalapit at naghahanap sa Kanya. Kaya nga, if you search with all your heart, you will find Him. Sabi po ni Rick Warren, faith begins when you say yes to God's invitation. Yan, nagsisimula ang pananampalataya kapag sinabi natin mong oo sa panyaya ng ating Panginoon. Umpisahan po natin, no, na tayo po ay lumapit at magsabing, oo Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo. Magdesisyon tayo, no, na tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, can I believe God? The answer is resounding yes. Why? You are invited to believe. Yan po, yung letter Y. You are invited to believe. Punta po tayo dun sa letter E. No? E, evidence of God is all around. No? Yung katibayan daw na merong Diyos ay nasa paligid natin. Yung paniniwala sa Diyos ay hindi po tungkol sa bulag na pananampalataya. Ang manlilikha, no? Ang sumulat ng banal na kasulatan at ang mga personal na karanasan na makikita po natin sa paligid mula doon sa nababasa natin sa banal na kasulatan ay napakalinaw, no? Na nagtuturo sa atin ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga napaka-importante na kailangan ay maintindihan natin. Yan din naman ang challenge sa atin ng ating Panginoon. No? Kilalanin mo ako and learn of me, and for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. No? Learn of me. No? Kailangan na matuto tayo or paniwalaan natin o alamin natin ang ugali ng ating Panginoon. Dahil siya ay mapagpakumbaba at mababang puso. No? At tayo po ay lubos na mahal ng ating Panginoon. So ano ba yung mga evidences
sa paligid-ligid ng merong Diyos. Sa Psalm 19:1, ito po ang sabi, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands." No? Oh, ang langit po, no, ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ipinapahayag ng kalangitan ang gawa ng kanyang mga kamay, no? Isa lang, paggabi, punta kayo sa probinsya, paggabi, walang ilaw kasi doon, no, sa probinsya. Ang pinakamagandang view ng kalawakan ay kapag pumunta kayo sa kabundukan na walang ilaw at kayo ay humiga sa lupa at nakatingin sa langit na walang puno at walang clouds, makikita nyo po ang napakaraming bituin. Dati-rati ang paniniwala nila, yung bituin, ay nandyan lang. No? Kung tumalon ka ng mataas na mataas, ay maaabot mo yung bituin. No? Pero ngayon, alam po natin yung science, na yung mga ilaw na yon na nakikita po natin, ang isang bituin ay maaaring galaxy. Oh? At ito po ay marami sa isang galaxy, yung Milky Way, katulad na sinasabi po natin, ay marami pang mga planeta at maraming mga stars, no? So, kung yung moon lang ay hirap na hirap tayong pumunta, no? At yung Mars ay ini-explore pa lang natin, hindi pa natin pupuntahan. At yung sun, ang sun daw po natin sa ating pong solar system ay isang medium-sized star, no? So, kung yung sun po natin ay isang medium-sized star, paano na lang yung large and extra large na mga star, which is million miles away. Million light years away. Light years. Pag sinabi pong light years, no? Noon na hindi ko to masyadong maintindihan eh. Light years. Million light years away. Ang isa pong light year, for example, kung bibilang ka ng speed of light, no, ay malayo na yung mararating mo. Hindi ko pa sa ulo kung ilang kilometro ang isang second na speed of light. No? Pag sinabi pong 1 year speed of light, nako, napakalayo na lang naabot mo noon, nung panahon na yun. At ito ay masasabi mo na, nako po, malayong malayo, no? Patay ka na bago ka makarating sa isang Milky Way, sa isang universe or isang star. Dahil tayo, mabubuhay lang tayo ng 70 years. Pero bago ka makarating dun sa million light years. So, paano mo maaabot yun? Ganon kalawak, no? Hindi natin maintindihan ang gawa ng ating Panginoon. At sabi dito, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Hindi ho natin matalok. Sabi po sa Romans 1:20, since the creation of the world, God's invisible qualities have been clearly seen. No? Kaya nga, talagang makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Talagang yung evidence ng ating Panginoon ay nabubuhay. Ang evidence na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan ay nakikita natin sa kalawakan. Malinaw na malinaw po ito. Hindi po natin pwedeng sabihin na wala. No? Walang Diyos na umiiral. Yan ay kasinungalingan ng kaaway na ayaw niya na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ni C.S. Lewis, okay, I believe in Christianity as I believe the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. No? Talaga po, naniniwala tayo sa Kristyanismo, sabi ni C.S. Lewis. Sa paniniwalang sumisikat ang araw, hindi lamang dahil nakikita po natin ito. Ngunit dahil nakikita natin ang lahat dahil sa liwanag ng araw. No? At ito po ay napaka-importante na aminin po natin na ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan at siya ang lumikha ng lahat. Sabi po ni Max Lucado, God's fingerprints are everywhere once you learn to recognize them.
Kapag hindi ka talaga maniniwala, gagawa ka ng reason, no? Ay ano lang 'yan, galing lang 'yan sa atom tapos, molecule tapos biglang umano nag-split sila hanggang sa, wow! Oh, ang ganda na, butterfly na. Ha? Okay. Kung titingnan po natin 'no, at sisiyasatin natin yung mga nangyayari sa kalawakan at dito sa ating pong mundo. Meron pong cycle na tinatawag, merong symbiotic relationship 'no, yung mga nangyayari po dito. Punta lang po kayo sa ano, sa dagat. Meron pong tatlong level yung dagat, dun sa may bandang surface, yung middle at saka yung ilalim, okay. Now, sa Leviticus 'no, ang maaari niyo lang kainin na isda ay yung mga nasa lamang dagat, ay yung mga merong kaliskis 'no. Eto nasa Leviticus 'yan. So bakit kaya? Yung mga may kaliskis po kasi, eto yung lumalangoy in between 'no, sa surface at saka yung, floor, seabed, sa seabed. So ang kinakain nito ay yung mga dahon-dahon, 'yan. So kung kain 'yan ang kinakain nila. Pero 'pag bumaba ka do'n sa seabed, nando'n yung mga shrimp, 'no? Yung mga shrimp at kung ano pang mga gumagapang, yung mga clams, mga kung ano-ano na, meron kang mapapanood na ano, 'no, yung malalaking king crab, yun. Ang kinakain po nila yung mga dumi 'no, doon sa dagat, doon sa seabed, okay. So ang trabaho nila ay linisin yung seabed. Now hindi ito sinasabi sa Leviticus na kainin dahil ang kakainin lang yung mga isdang merong kaliskis at mga palikpik, 'no. 'Pag umakyat ka naman doon sa surface, nando'n naman yung mga shark, 'no. Yung mga namamatay na lumulutang, yung mga shark naman ang kumakain diyan. May kaliskis ba yung shark? Walang kaliskis yung shark, 'no, walang fins. Yung may fins yung shark pero wala po siyang kaliskis, 'no. So, hindi siya puwede kainin dahil sila ang kumakain 'no, kumakain nung mga namatay na mga isda rin o kung ano pa yung mga namatay. So, kung titingnan po natin, ma-recognize po natin ang gawa talaga ng ating Panginoon, 'no. Alam din niya kung ano yung dapat nating kainin at saka hindi natin kainin dahil siya yung lumikha sa atin, okay. So, yan po, yung pangalawa 'no, na tingnan natin evidence of God is all around, nasa palibot. Ilan lang po yan sa mga example po natin. Napakarami ng example natin ng mga ebidensya. At yung panghuli po, 'no, doon sa ating pong acronym na YES, salvation comes by faith, by simple faith. Yung kaligtasan po ay dumarating sa simpleng pananampalataya, 'no. Hindi po natin kailangan na malaman ang lahat ng mga bagay-bagay, na maunawaan yung mga misteryo bago tayo maniwala, 'no. Kailangan lang natin na magtiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala ng isang bata sa isang nagmamahal na ama, 'no. Ang isang bata kapag siya ay, nung mulat dumating yung tatay niya, talagang, loves niya yung tatay niya 'no, at yumayakap sa tatay. Kung ano yung sinabi ng tatay sinusunod nung bata. Halimbawa, nasa taas siya 'no, sinabi ng tatay talon, siyempre tatalon yung bata dahil meron siyang pagtitiwala, meron siyang pananampalataya doon sa tatay niya. Sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God." No? Tayo po ay binigyan ng biyaya ng ating Panginoon upang tayo po ay maligtas, no, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Hindi po ito dahil sa ating mga sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. No? Kailangan po tayo ay maniwala. Sa Matthew 18:3, ito po naman sabi, "Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God." Now, ano po kaya ang ibig sabihin? Kung kailangan daw o kung gusto daw po nating maligtas, kailangan daw po tayong maging katulad ng mga maliliit na mga bata, magbago daw tayo. Bakit ba? Ang mga bata po kasi ay talagang ang kanilang pananampalataya ay ganun na lamang. Okay? At ang mga bata ay hindi nagtatanim ng galit. Ngayon ay halimbawa nag-aaway sila ngayon pero mamaya magkaibigan na naman sila.
Pero sa matatanda kapag nag-away, ay naku po, years! Years bago magkapatawaran, magkakaibigan pa 'yan, 'no? Nakakalungkot na ganyan nangyayari. Pero dapat tayo ay lubos na magtiwala sa Diyos. Sabi po ni Martin Luther King, "Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase." No? Ang pananampalataya ay ang pagkilos na humakbang kahit hindi mo nakikita yung buong hagdanan. Yun po yung pagtitiwala. Sabi ng isang hindi kilalang author, God doesn't require perfect faith, just a willing heart, no? Hindi naman kailangan perpekto ang pananampalataya natin. Kailangan lang meron tayong kusang puso, no? May kalooban tayo na kusa na tayo po ay mananampalataya, no? Kaya nga, doon sa tanong natin, can you believe in God? Yes, we can believe. Dahil tayo ay iniimbitahan ng ating Panginoon. No? Meron pong mga ebidensya sa paligid po natin. At ang kaligtasan ay makikita sa magitan ng pangsimpleng pananampalataya. Ang Diyos ay hindi po malapit sa atin. Malapit siya kaysa sa inaakala nating hindi, no? Siya po ay talagang malapit sa atin. Handa po siyang salubungin tayo kung nasaan tayo at akayin tayo para sa kanyang sarili. Kaya kailangan po natin tandaan, no? Yung acronym pa natin, can we trust? Can we believe in God? Yes. No? Why? You are invited to believe. Letter E, evidence of God all around. And S, salvation comes by simple faith. Kung iniisip po natin na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Diyos, sabihin lang po natin, Panginoon, oo, naniniwala ako sa iyo. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Hinihiling kita na ikaw ay pumasok sa aking buhay. At gawin po natin na tayo humakbang na meron pong pananampalataya. At siya po ay sasalubong sa atin dahil siya ay unang nagmahal at nagbigay ng biyaya sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kayo ay nag-anyaya sa amin na kami ay lumapit sa inyo. Panginoon, nais namin na kami ay lubos na maniwala sa inyo. Ang katanungan kung kami ay makakapaniwala sa iyo, Panginoon, alam namin na ang sagot dyan ay oo. Dahil kayo ay nag-iimbita sa amin. Nakikita po namin ang mga ebidensya ninyo sa paligid at nandyan nagbibigay kayo ng kaligtasan. Nabayubay sa cross ng Kalbaryo upang kami ay maligtas. Kaya naman, tanggapin po nawa ang ating pong pagtatalaga sa umaga po ito. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Nawa po sa ating pong buhay sa buong maghapon na ito, pagpalain tayo ng ating Panginoon, gabayan at nawa ang kanyang pag-iingat ang ating pong maranasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.